Buod ng Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual. Araw ngayon ng pagtatapos ng kanyang anak, nais niyang makapaganda ng masarap na putahe. Nasa palengke na si Aling Marta. Naririnig niya ang ingay mula sa labas habang iniisip ang mga bibiling sangkap. Nasa loob pa ang bilihan ng manok, kaya pumasok siya sa loob. "Mag-ingat ka naman sa dinaraanan mo," ang pasigaw na sabi ni Aling Marta. "Pasensya na po," sabi ng bata. Ang bata ay nakapantalon ng maruming maong, nasa kabaan ay pinag-ilang linis ang laylayan. Nakasuot ito ng libaging kamiseta, punit mula sa balikat hanggang pusod, na ikinalitaw ng kanyang butuhan at maruming dibdib. Natiyak ni Aling Marta na ang bata ay anak mahirap. "Pasensya? Kung lahat ng kawalang ingat mo ay pagpapasensyahan ng pagpapasensyahan, ay makakapatay ka ng tao," sabi ni Aling Marta sa bata bago lisanin ito. Pagdaan niya sa bilihan ng mga tuyong paninda, ay bumili na rin siya ng mantika. Nang nangyaring kukunin na niya ang kanyang kalupi, ay wala na ito sa kanyang bulsa. "Bakit ho?" ani ng tindera. Nawawala ho ang aking kalupi," sagot ni Aling Marta. "Magkano naman ho ang laman?" ang tanong ng babae. Ang tanda niyang laman ng kanyang kalupi ay 70 piso, na siyang bigay na sahod ng kanyang asawa. Ngunit ewan ba niya kung bakit ang kanyang nasambit sa tindera ay 110 piso ho. Nanatili siya sa pagkakatayo ng ilang saglit. Waring kinakasan siya ng lakas, nag-iisip ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing bata na kanyang nakabangga. Hinanap niya ito at nakita malapit sa tindahan ng kaupo. "Nakita rin kita. Ikaw ang dumukot ng pitaka ko, ano? Huwag kang magkakaila." Ngunit ang bata ay mahinaong sumagot. "Ano ang pitaka?" ang sabi ng bata. "Wala ho akong kinukuhang pitaka sa inyo." "Anong wala?" pasinghay na sabi ni Aling Marta. "Ikaw ang dumukot ng pitaka ko. Kunwari pa'y binangga mo ako? Magaling sistema niyong yan. Kikita nga kayo rito sa palengke." Maya-maya ay may dumating na pulis at kinausap sila. Nagtanong ng ilang impormasyon ang pulis sa bata. "Kung maaari ay sumama kayo sa akin sa pulisya upang pag-usapan ang bagay na ito." Sumama ang dalawa sa pulisya. Nang sila'y makarating, iniwan muna sila ng pulis. Hindi na nakapagtimpi si Aling Marta at hinablot ang bata. "Kahit kapkapan niyo pa ako, wala kayong nakikita sa akin," sabi ng bata sabay takbo ng walang lingon-lingon. Kasabay nito ang harurot ng isang sasakyan na siya namang dahilan ng pagka-aksidente ng bata. "Kahit na kapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin," ang huling salita na nasambit ng bata, kasabay ang pagkamatay nito. Namutla si Aling Marta, tila sinisisi ang sarili sa mga pangyayari. Sa kabilang banda ay naisip niya ang asawa at anak na kanina pa ay naghihintay sa kanya. Nangutang siya sa tindahan upang makabili ng ulam. Nang siya ay makauwi, sinalubong siya ng kanyang asawa at anak. "Saan po kayo kumuha ng pambili, May?" tanong ng anak. "Saan pa? Di sa pitaka." "Ngunit, naiwan niyo po ang inyong pitaka." Noon din ay naalala ni Aling Marta ang mga katagang sinabi ng bata na kanyang pinagbintangan. "Kahit nakapkapan niyo pa ako, wala kayong makikita sa akin."